Hey mga bros, may balita nga tayo dito po kay Andre Caracut. Ito kasi ay nababalitang gustong kunin din pala nito ni Coach Chris Ross sa San Miguel Beermen. Ayon din kasi sa reports, ito pong si Andre Caracut ay isang short term lang ang kontratang pinirma nito sa Rain or Shine Elasto Painters. Yes, ito yan mga kabrods ha. Ito si Andre Caracut kasi parang gustong maghanap ng mga ibang offer or gustong lumipat sa isang super team. Ang SMB kasi ay gusto rin pala siya. Kaya nga parang ito yung nagtutugma. Yung itong kontrata niya na hanggang December lang, mga kabrods, ay parang yun din. Yung time na pwede nang lumipat at kukunin ito ng SMB. Itong si Andre Caracut mga kabrods, okay rin naman na point guard ito. Kaso nga lang medyo nag-down ng kanyang performance ngayon sa Governors Cup 2026 dahil nag-average lang ito ng almost 4 points per game with 1 rebound per game and 3 assists per game. Itong si Andre Caracut mga kabrods. Siguro nga medyo limitado ng minuto nito dahil syempre laging babad yan sina Adrian Nocom at Felix Lemeti at yung mga ibang point guard ni Coach Yeng Giao. Malalakas din talaga ito pong mga players ni Coach Yeng, kaya medyo napasasapawan na nila itong si Andre Caracut. Pero ito naman kasi kung bigyan mo ito ng magandang minuto, maganda rin ang bibigay na itong performance mga kabrods. Lalong-lalo na yan sa SMB. Sabi nila baka nga daw maging Wami Chongson lang din itong si Andre Caracut dito sa SMB dahil malakas yun si Wami pagdating sa mga terra firma, sa mga kanyang binubuhat na koponan sa independent team. Pero pagdating sa SMB, nawawala na dahil syempre nasasapawan na naman siya at nababangko. Baka ganun nga din ang mangyari daw dito kay Andre Caracut. Malalaman yan mga bros. Dahil ito pong si Andre Caracut, sabi rin sa reports, talagang gutom na gutom ito. Kumuha ng minuto talaga sa laro. Pero yun nga lang, medyo lumakas yung mga ibang point guards dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero dito sa SMB, malakas kasi ito pong mga point guards din na dito ng SMB. Ito ko naman sinasabi na mas magkakaroon ito ng minuto sa San Miguel Beermen. Ang sinasabi ko mga abroads, magkakaroon ito ng opportunity sa SMB. Yes, yan kasi mabibigyan ito ng minuto dahil gusto nga rin ni Coach Leo Austria na mabigyan ng break yung mga ibang players nito, yung mga hugot players na gumuhugot din yan si Coach Leo dahil gusto rin niya na pantay-pantay ang mga tingin din niya dito sa mga players na ito dahil syempre may kanya-kanya silang kakayahan mga kabrods katulad nito ni Andre Caracut. Ito talagang gumagawa rin talaga ito si Andre Caracut mga bros. Di ko lang alam bakit medyo bumagsak yung laro nito ngayon pero okay rin yan dahil ayon din sa reports and rumors, marami ang pwedeng pahihirapan pa ito ni Andre Caracut. Medyo nagkakaroon lang kasi ito ng injury pa. Pero ito, pag ito talagang nasa kondisyon, binigyan mo ng magandang minuto, maayos ang programa, tapos isang matalinong player pa, tapos malakas pa na defender, okay rin, napakaganda ng court vision din itong point guard na ito, mabait pa na player, mga kabrods. Talagang itong SMB, hindi na magdadalawang isip yan na kukunin ito pong si Andre Caracut. Kaya okay rin kasi na point guard ito mga brods. Scorer, magaling na defender, okay rin, athletic din kahit papano. Tumadakdak din yan mga kabrods pagdating sa mga practices, sa mga warm-ups mga kabrods. Ibig sabihin, mataas din yan. Magandang vertical din yan ni Andre Caracut. So, malakas din naman. Okay rin ang strength nito ni Andre Caracut, mga brods. Sadyang siguro nga baka nasa wrong team ito. Kaya nga ito, yung nagde-demand na rin ng trade at saktong-sakto, kursunada rin siya ng San Miguel Beermen. Kaya ikaw sa tingin niyo mga brods, Andre Caracut to San Miguel Beermen, ito na ba yung best na kupunan para sa kanya? Komento mo lang po nyo dito mga brods. At isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. 6'8" Kimani Ladi. Ito kasi yung mga nababalita na gustong kunin na rin ng Barangay Nebra San Miguel na maging big man nila in the future. Dahil ito nga yung isa sa mga nakikita nating top pick ngayon, which is meron yan ng Ginebra. Yung may top pick din sila sa kanilang package dahil nga sa mga trades na nangyari din sa kanila dati. Which is itong si Kimani Ladi, baka nga ito yung ida-draft na ngayon ng Ginebra. 6'8" ito, dapat nga daw kasi si QMB. Kaso nga lang si QMB, di ba? Wala, nasa overseas. Kaya itong si Kimani Ladi ang naiwan, dapat ito na, yung dapat bakuran ng Ginebra dahil nga ayon din sa reports and rumors, nag-MPBL ito at magandang mga pinapakita nito sa MPBL. Baka nga daw masilaw yung mga Japan B-League, yung mga ibang liga like KBL, di ba? Mga kabrods, kayang-kaya silang kumuha ng mga MPBL players. Di ba? Katulad na lang
example ni Michael Phillips, 'di ba? MPBL 'yan, tapos biglang napunta nung Japan B-League or Korea, 'di ba mga kabrods? Talagang ito pong mga koponan na ito or mga liga dyan sa ibang bansa, maski MPBL, ini-scout na rin nila. Kaya itong Ginebra, kung gustuin man nila talagang ma-drop ito pong si Keeman Niladi, mga kabrods, dapat ngayon pa lang, kinakausap na nila ito at binabakuran na nila ito na ikaw, i-draft ka namin ngayong taon or next year. Kaya nga ito pong si Keeman Niladi, bakit? Bakit ganun? Bakit talagang determinadong Ginebra na kunin ito? 6'8" ito, napakabata pa mga bros, sa 24 lang din itong si Keeman Niladi. Former player ng Ateneo de Manila Blue Eagles ng UAAP Season 98 at ngayong naglalaro ngayon sa Caloocan Batang Kangkalu sa MPBL. At ang kanyang laro, stretch 4 or power forward na 3. Tapos ito, di naman basta-basta yan si Keeman Niladi dahil talagang gumagawa rin ito mga kabrods kahit ngayon sa MPBL. Maski sa UAAP, gumagawa rin talaga yan ng mga 22 puntos na average. Yes, totoo yan. 22 points per game, 9.5 rebounds per game sa mga dalawang laro nito, sa mga clutch 3-pointers nito against FEU under Coach Tab Baldwin mga kabrods. At talagang pinupuro ito ni Coach Tab dahil sa maturity ng laro nito ni Keeman Niladi. Kaya nga dito sa Caloocan, makikita mo talaga na sobrang nag-mature ng laro nito ni Keeman Niladi. Mas tumigas, mas huminog, mas naging physical sa laro. At yan ang kulang ang Ginebra. At ito, nag-average lang din naman ito ng 13.4 points per game at 6.3 rebounds per game lang naman yan. Ito pong si Keeman Niladi sa MPBL. So, mga ganyang numero mga kabrods, ang laking bagay na at nakakasilo na rin yan sa Japan B-League at KBL. Kaya habang ngayon pa lang, habang maaga pa lang, dapat makuha na ito ng Ginebra at bakura na nila mga kabrods. Dahil makikita mo naman ang Ginebra, di ba? Sila yung nasa bottom ngayon ng Group B. So, di ba nakakagulat from champion team to Colena team, di ba mga kabrods? Di ba usually dapat medyo malakas ka pa ngayon yan kasi di ba kaka-champion mo lang, pero ba't ganun? Which is makikita mo na talagang ang problema nga daw talaga ng Ginebra isang big man mga kabrods. Yes, isang local big man. Kahit yung import, sabihin mo wala man or nandyan si Justin Brownlee, pero kung malakas kasi yung local mo, hindi ka talaga manghihina kahit sinong import mo pa. Ito ngayon sa Ginebra, yan ang nangyayari. Nung pinakawalan nila si Greg Slaughter and Christian Stanhardinger, ito, ang kawawa lagi si Japet Aguilar. Kaya nga dito sa ilalim, medyo hirap ng Ginebra dahil mga ibang players ng big man ng Ginebra nakakampi ni Japet Aguilar ay inconsistent na rin mga kabrods. Kung si 6'8" Keeman Niladi kukunin mo, napakabata, napaka-physical, napakahinog na player, matured na player, talagang makikita mo sa laro nito, fit na fit si Ginebra dahil sa kanyang big man position. Kaya ikaw, sa tingin nyo mga kabrods, ito na ba yung missing piece ng Barangay Ginebra San Miguel na i-draft nila? Ito pong si Keeman Niladi ng MPBL. Komento mo lang. Ang pinyo mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.